Hi guys! Welcome to our YouTube channel. So, magkakaroon na naman tayo ng bagong YouTube. Di ba mas nagiging active na tayo kahit papano. Alam nyo ba guys, pang-apat na araw ko lang ngayon na wala ngang pasok sa trabaho. Hanggang ngayon na lang yung visa ko dito sa Japan. Tapos, yung October 20th yung last day ko sa work. Tapos ngayon yung pang-apat na araw na wala ako talagang pasok, ganyan. Tapos kahapon, parang nararamdaman ko na parang, yun nga, parang walang purpose yung buhay ko. Tapos ngayon kasama natin si Ate Erisha. Yun, share ko lang din na yun nga, dati sabi niya na parang winish niya nga rin. Sobrang busy kasi talaga dito sa Japan guys. Sunod-sunod yung trabaho, ganyan. Tapos katulad din niya, winish niya na parang magkaroon nga siya ng maraming time na magawa niya talaga yung mga dapat niyang gawin sa oras niya. Liliko tayo ate. Nagkamali ako ng daan, girl. Ayun nga guys, kasi sobrang busy talaga dito. Parang bawat minuto, bawat oras, segundo, sobrang importante na parang yun, puro trabaho. Tapos yun, nag-pray nga si Ate Erisha na magkaroon siya ng free time. So ngayon, naging freelancer siya. Tapos hawak niya na talaga yung time niya. Tapos ngayon, ang dami niyang time. At ngayon na marami siyang time, parang naiisip niya daw na yun nga, medyo yung gagawin niya sa buong araw. Kasi parang katulad ko rin, hindi kami pareho na nakakapag-stay lang sa bahay ng tuloy-tuloy. Kailangan talaga namin nakakalabas. Ewan ko, may mga ganun talagang klase ng tao. Meron naman yung kaya talaga na nasa bahay lang. Yun talagang kaya nilang humiga lang, ganun. Pero yun nga, iba-iba naman kasi talaga. So yun, dito ata kami nagkakasundo guys. Pareho kami sa labas, ma-nature, ganyan. Hindi talaga yung nakastay lang sa bahay. So yun, parang naiisip ko yung pangatlong araw ko pala ngayon guys kahapon. Naisip ko yung purpose ko ng ganun. Parang anong gagawin ko kasi nga hindi rin ako makapag-work pa kasi wala pa akong visa. So, yun, interviewin natin si Ate Erisha guys. Ano yung ginagawa mo tuwing free time mo? Kasi parang dito nga sa Japan, ang daming mga kaibigan natin na talagang puro nagtatrabaho. Ang hirap ng scheduling ng time na parang magmamatch yung time nila sa time natin, ganon. So, ano yung ginagawa mo tuwing free time mo na gusto mong talagang ini-spend? So, ang gagawin ko everyday is pupunta ako sa isang lugar kung saan ako pwede mag-relax. Like, syempre dito sa Toyama, sa lugar natin, is marami talaga nature. Yeah. So, kahit minsan talaga sa una, yung personality ko is nalulungkot ako pag mag-isa. So, like, everyday na mag-isa ako, talagang ina-accept ko na alone na lang ako. Kaya minsan naiisip ko rin na masaya pala mag-isa pagharap mo yung nature. Kaya lagi kong pinupuntahan yung dagat, yung river, kahit paulit-ulit. Kasi yun yung nagbibigay ng relaxation sa akin. Kasi hindi ko naman talaga kayang matulog lang ng isang araw sa bahay. Kaya siguro naikot ko na lang yung buong Toyamas araw-araw nang wala akong ginagawa. Sana all. Hindi naman wala ka nang ginagawa. Ang daming papasok sa utak mo. Totoo. Kasi iba talaga pag may physical work ka. Sa sobrang busy mo, ang problema, hindi mo na maiisip. Ngayon, ang problema ng iba, naiisip mo kasi wala kang maisip, 'di ba? Kaya may disadvantages, may advantages din ng pagiging hima. Kaya Ano yung hima? Baka hindi alam. yung hima is walang ginagawa, yung bored sa buhay. So, yun, way back 2 years ago, I was wishing na sana kung anong meron ako ngayon makamit ko. So, ngayon naman ang wini-wish ko, sana maging busy ulit ako. So, ayun, so hindi ko maintindihan yung sarili ko. Okay. Yun lang po. Oo, minsan talaga may mga ganong moment na parang meron tayong mga sobrang gustong bagay. Tapos kapag nandyan na, parang, ay, ganito pala yung feeling. Pero, well, thankful ka ba na nagkaroon ka na ng mas maraming time ngayon? Nakapit mo na yung oras mo? Siyempre naman, grabe yung pagiging thankful ko kay God kasi yun nga yung wish na matagal nang hinihiling ko na ngayon niya binigay. So instead na minsan magreklamo ako nang wala akong ginagawa, iniisip ko na ito nga yung buhay na gusto ko, 'di ba? So I really need to enjoy kung anong meron ako. Kaya minsan talaga ang ginagawa ko, gagawa ako ng way para may gagawin, like kayo nangagagala, kaya nag-start ako ng vlogging para may gagawin ako at the end of the day, sa gabi, doon ako mag-work at
para ma-enjoy ko rin yung isang araw na ginagawa ko. Ayun, paulit-ulit lang, ganun yung ginagawa ko araw-araw. Kasi nga yung mga friend ko din, puro lang sila work. Like, siguro once a month kayo makita, worst case scenario, once a year, minsan hindi pa talaga. So, kahit tawagan ko sila, syempre pagod na sila. Kaya, ayun, parang mas maganda minsan na matutunan ko na ako lang mag-isa para wala rin akong madistorbo. At ma-enjoy ko rin ng, ayun, yung accompany, time alone ko. Ganun. Totoo yun kasi guys, grabe talaga magtrabaho yung mga tao dito sa Japan. Grabe yung overtime din. Kaya, tas hindi rin yung karamihan dito na parang fix yung Saturday, Sunday na off, di ba? Tas karamihan din may mga night shift, yung mga ganun. Kaya ang hirap din i-match sa schedule nila. Kaya dito sa Japan, sinasabi nila napakaraming introvert. Hindi ko alam, hindi ako masyado agree kasi hindi naman siguro dahil introvert sila, siguro talaga mahirap mag-match ng time with other people. Kaya walang choice, talagang i-spend mo talaga yung time mo alone and then dun mo rin makikita yung parang saya, yung joy, yung happiness na parang, kaya ko pala magsaya kahit na ako lang mag-isa. Yung mga ganong bagay. Kapag nagsispend ka ng time sa nature, ano yung mas na-enjoy mo? Beach or mountain? Kahit ano, kasi alam mo dati, ang happiness ko is to give happiness to other people. Yun talaga. Pupunta ako sa every time, pareho yung place, pero yung reason ko is kailangan maging masaya yung kasama ko. Pero ngayon kasi ang iniisip ko, paano naman ako? So every time na pupunta ako sa nature, ngayon ko lang na-appreciate yung nature. Kaya kahit anong nature, okay lang sa akin. It's either dagat, river, or kahit ano, basta makakita ko ng nature, natutuwa na ako. Kaya yun yung difference nung dati hanggang ngayon. Kaya bagay na bagay po sa kanya guys yung Toyama City kasi nandito lahat no ng nature. Meron tayong bundok, meron tayong dagat. Complete talaga siya. Kahit lalabas ka lang sa bahay, makikita mo. Kasi yung bahay namin is near Mount Tateyama. So kung lalabas lang ako, tanaw na tanaw ko talaga yung Mount Tateyama. Lalo na kung winter, talagang dati hindi ako nakaka-appreciate ng snow. Every year kasi pupunta yung relative ko dito, igagala ko sila. So if masaya na sila, makikita ko masaya sila, masaya ako. So, kahit maliit na bagay, hindi ko na-appreciate ngayon. Kahit ultimo pag-red ng leaves, ngayon ko lang na-appreciate. Yung sakura, hindi ko siya na-appreciate. Dati? Oo. Baka meron kang kafong show. Na-appreciate ko na talaga siya kahit konting bagay lang. Kaya, yun, nakaka-enjoy lang being alone. Oo, no? Grabe ate na accept mo na yung snow. Ang hirap ng snow, guys. Alam nyo ba, nung in-interview ako, sabi ko pa, Yuki ga daisuki. Nagsabi-sabi pa ako. Sabi ko gusto ko ng snow, tapos gusto ko makikita, tanoshimi, ganyan-ganyan. Tapos naranasan ko na ang lamig, ang sakit sa buto. Pero yun, siguro, since tapos na nga yung kontrata natin doon sa bundok ng Oyabe, baka naman ma-appreciate ko na rin katulad ni Ate Erisha. Ano ginagawa mo ate tuwing winter? Ano ba? Gagala din. Pupunta sa... Nakagala ka kahit winter? Oo. Ay! Oh my gosh. Sorry guys. Oo, walang season na pipigil sa akin yung gagala. Kahit bumagyo, kahit lumindol, dito kasi sa Toyama, 'di ba? Kahit lalabas ka lang, mag-e-enjoy ka. Oo, guys, ang ganda talaga ng Toyama, grabe. Ito maganda din. Tingnan nyo naman, pero hindi to Toyama, so hindi natin ipapakita. Sa lahat ng prefectures na napuntahan mo na ate, ano yung pinaka talagang masasabi mong parang para sa'yo pinakamaganda? So, ang napuntahan ko sa kasing prefecture is nasa 14 na. Wow. Wow. Ako na yung sound effects. Wow. Wala pa sa kalagitnaan. Ang favorite ko talaga is Toyama. Toyama talaga kasi Toyama, guys. Toyama. Kasi bahay ko na siya eh. Bahay ko na talaga siya. Doon na talaga ako or dito na ako lalaki sa Toyama. So, dumilim na. So, nandito kami sa tunnel. May friend ako na binuksan daw niya yung window habang nasa tunnel siya at may sumama daw sa kanya. Sumama? Sumama? Oo. Yung based sa kwento niya, hindi ko naman sure. So, every time na dadaan ako sa tunnel, when I'm opening my window, kino-close ko talaga siya. Sa pakiramdam ko. Oo. Totoo nga, parang kakaiba sa pakiramdam sa ano. Ganon, every time yung tunnel. Lalo na sa Toyama Family Park. Talaga may kwento doon. Kung meron kang third eye, siguro makikita mo na merong bata at saka nanay sa tunnel. Kinikilabutan ako, guys. Ganon.
yung kwento, kaya kailangan sarado yung window natin. Pero medyo marami nga talaga dito sa Japan, no? O kasi di ba, hindi na ano yung pag namamatay sila, di ba, hindi na biblas yung ano ba tawag doon? Yung kaluluwa nila. Kaya siguro maraming ligaw na kaluluwa dito sa Japan. Hindi tumatahimik, hindi natatahimik yung kaluluwa nila. At saka wala kasi masyadong tao dito, kaya siguro sila na lang yung lumalaboy-laboy. Lalo na sa Gifu side, meron isang apartment doon na wala na, nag-abandon na dahil may nagpapakita talaga. Hindi lang sa isang residente, halos buong residente doon. Kaya parang naging ghost apartment na siya. Parang ganun. So, ayun guys, sobrang appreciated lang din talaga namin yung Toyama kasi nga, well, kapag ka sa mga nagta-travel dito sa Japan, common talaga na pinupuntahan is Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Kyoto. Hokkaido, Sapporo, dami. Mm-mm. And then, lalo na yung Mount Fuji. Oo. Pero guys, kapag ka pumunta kayo dito sa Japan, lalo parang nasa Pilipinas na parang walang idea kung ano yung pupuntahan dito sa Japan, well, super recommended Toyama Prefecture. Sobrang dami yung magagandang makikita, lalo na kung mga ma-nature kayo. Hindi ito makakapag-offer ng sobrang lively na city katulad ng Tokyo, katulad ng Osaka, pero grabe yung nature na maibibigay nito sa inyo. Yung talagang alam nyo yung para kayo nasa loob ng anime. Yung Tateyama pa lang, Kurobe, tapos meron ditong dagat, merong bundok, kahit na anong nature na kailangan nyo nandito sa Toyama. At alam nyo ba? Na ang pinakamasarap na tubig dito sa Japan ay ang Toyama. Masarap at pinakamalinis daw. And then, yung kung mahilig kay sushi lovers, lahat talaga sa ibang prefecture, pag pupunta ng Toyama, dito talaga sila kumakain. Sobrang sarap ng seafoods dito. Yes, sushi, seafood. Yung ano ba yun, yung yellowtail? Sikat din yun dito. Ito si mga crabs. Hotaruika, dito lang yun. Oo. What's Hotaruika? It's Yung bilog-bilog ba yun? hindi yung sa dagat. Firefly squid. Ano Okay, tawag? firefly squid daw. Parang gano'n. Ayun. Dito lang kasi yun sa Toyama, guys. Every April. Wow. So, kung sino mahilig dyan, dinadayo talaga dito. Yes. So, Toyama yokoso. Irashaimase. Irashaimase. Ayun lang guys. So, driving vlog lang ito. So, thank you so much sa pakikinig at sa pagsama sa amin. Well, ngayon kasi papunta kami ng Fukui. Actually, nasa Fukui na kami. 5 minutes na lang kami. Oo. Grabe guys, ang galing ni ate mag-drive. Nakahawak ka nga dun 3 hours. 2 hours and a half. 2 hours and a half. Ang ganda din dito guys. Nature din tong pinupuntahan namin. Fukuiken is part of Hokuriku region. Yes. Parang Visayas. Yes. So, Fukui, Kanazawa, Niigata, Nagano, and then Kanazawa? So Kanazawa. It's part of Hokuriku region na parang Visayas din sa atin. Lagi maulan. Snow. Yun guys, napakaraming magagandang puntahan talaga dito. Kaya kung gusto nyo ng mga travel vlogs, don't forget to follow Ate Erisha in Japan. Walang ate ha, pag-search Erisha in Japan. And Crystal Diaries. Yun, active kami sa TikTok at saka sa Facebook. May TikTok. Gagawa na din siya ng TikTok Gagawa guys. na. Simula ngayon. Yun lang. Thank you so much for watching guys. Bye! Bye!